Ang kamatayan ay nakangiti sa lahat. Ang natitira lang ay ngitian natin siya pabalik. Sandaling pag-isipan natin ang mga salitang iyan. Ano ang pakiramdam mo? Medyo kinikilabutan? Nagtataka? Sa unang tingin, para bang ito ang linyahan ng isang pesimista na sumuko na sa isang kakilakilabot na katotohanan. Sinasabi iyan ng taong nagpabayana. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ito pala ang isa sa pinakamalakas at pinakapositibong ideya na naisip ng tao? Paano kung ito ay hindi pananggalang ng kawalan ng pag-asa, kundi ang susi para mabuhay ng walang takot at may kabuluhan? Ngayon, pag-aaralan natin ang sikat na siping ito na kadalasang iniuugnay sa dakilang Romanong emperador at pilosopong Stoic, si Marcus Aurelius. At ipinapangako ko, pagkatapos ng diskusyon na ito, maiintindihan mo kung bakit ang pagngiti pabalik sa kamatayan ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi isang napakalaking gawa ng katapangan na magpapalaya sa iyo at magpapahintulot sa iyo na mamuhay ng tunay na makabuluhan. Handa na ba kayong baguhin ang inyong pananaw sa pangunahing kinatatakutan ng sangkatauhan? Kung gayon, simulan na natin. Bago tayo tuluyang sumisid sa mismong sipi, iguhit muna natin ang larawan ng taong nagbigay nito, si Marcus Aurelius. Kilala natin ang pangalan niya mula sa mga aklat kasaysayan. Siya ang isa sa 5 mabuting emperador ng Roma na namuno noong ika2 siglo AD. Pero hindi lang siya basta pinuno. Isipin mo ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo na gabi-gabi pagkatapos ng mahirap na araw ng pamamahala sa isang napakalaking imperyo, pakikipagdigma at paglaban sa isang nakakatakot na salot, plague, ay uupo at magsusulat ng personal na tala-arawan. Sumusulat siya hindi para i-publish, hindi para sa mga susunod na henerasyon, kundi para sa kanyang sarili. Para paalalahanan ang sarili kung paano maging mas mabuti, mas makatarungan, at mas matalino. Ang tala-arawan na ito ay kilala natin ngayon bilang meditations, pagmumuni-muni, or to myself, para sa sarili. At ito ang isa sa pinakadakilang monumento ng pilosopiyang Stoicism. Ano ba ang Stoicism? Sa madaling salita, hindi ito isang komplikadong teorya, kundi isang praktikal na gabay kung paano isabuhay ang buhay. Naniniwala ang mga Stoic na ang pangunahing layunin ay mabuhay ng may kabutihan at alinsunod sa kalikasan. Nagturo sila na mag-focus sa mga bagay na kaya nating kontrolin, ang ating mga pag-iisip, paghuhusga, at pagkilos, at tanggapin ang mga bagay na hindi natin kayang baguhin. Para kay Marcus Aurelius, ang Stoicism ay hindi lang libangan, kundi isang kasangkapan para makaligtas. At ang kanyang mga saloobin tungkol sa kamatayan ay hindi lang teoretikal na pagmumuni-muni. Ang mga ito ay mga aral na pinaghirapan ng isang tao na araw-araw humaharap sa kaguluhan ng mundo. Simulan natin sa unang bahagi ng kasabihan. Ang kamatayan ay nakangiti sa lahat. Sa simpleng mga salitang iyan, naroon ang isang fundamental na katotohanan. Ang kamatayan ang dakilang tagapantay. Wala siyang pinipili. Mayaman o mahirap, emperador o alipin, henyo o simpleng tao. Ito ang universal na kondisyon ng ating pag-iral. Para sa mga Stoic, ang pagtanggap sa katotohanan ito ang unang hakbang tungo sa karunungan. Napakaraming lakas ang ating ginugugol sa pagsubok na maging kakaiba, patunayan ng ating pagiging natatangi, at magtayo ng pader sa pagitan natin at ng iba. Ngunit sa harap ng kamatayan, ang lahat ng pagkakaiba-ibang ito ay nabubura. Hindi ito dapat maging dahilan ng kalungkutan o kawalan ng pag-asa. Bagkus, ito ay dahilan para sa habag at pagkakaisa. Kung iisa lang naman ang ating kahahantungan, hindi ba't mas mainam na maging mas mabait tayo sa isa't isa habang naglalakbay?
Isipin mo ang isang galeriya ng mga retrato, isang matapang na lehiyonaryong Romano, isang magsasaka noong Middle Ages, si Reyna Victoria, at isang modernong IT professional. Ang kamatayan ay ngumiti sa bawat isa sa kanila. Ang pag-unawang ito ang nag-aalis sa atin ng bigat ng mga huwad na ambisyon at tumutulong sa atin na mag-focus sa ating pangkalahatang pagkatao. Ngunit bakit nga ba ang kamatayan ay masasabing nakangiti? Maaaring nakakagulat o nakakatakot pakinggan ang ideyang ito. Pero para sa mga Stoics, ang ngiti ng kamatayan ay walang bahid ng puot o kalupitan. Sa halip, ito'y isa lamang ngiti ng kalikasan. Payapa, walang kinikilingan, parang ngiti ni Mona Lisa. Ang kamatayan ay hindi dapat ituring na isang kasamaan o isang parusa. Ito ay isang likas na proseso tulad ng pagsilang, paglaki, at pagpalit-palit ng mga panahon. Nalalagas ang mga dahon sa mga puno upang magbigay daan sa mga bagong usbong. Ang mga bituin ay naglalaho upang mula sa kanilang alabok ay isilang ang mga bagong mundo. Lahat tayo ay bahagi ng dakilang siklong ito. Ang matakot sa kamatayan ay parang takot sa paglubog ng araw. Ito ay kawalan ng pag-unawa sa kalikasan ng mga bagay. Ang ngiti ng kamatayan ay isang paalala na tayo'y sumusunod sa parehong batas na sinusunod ng buong universo. At sa pagtanggap nito, matatagpuan natin ang kapayapaan at kadakilaan. Ito ay hindi isang kaaway na dapat nating labanan, kundi isang proseso na kailangan nating yakapin. Ngayon, dumako naman tayo sa pinakamahalagang bahagi ng sipi. Ang natitira na lang sa atin ay ang simpleng pariralang ito ay lubusang nagpapalit sa kahulugan ng buong pahayag. Inililipat nito ang focus mula sa mga bagay na wala tayong kapangyarihan patungo sa mga bagay na kontrolado natin. Ito ang mismong puso ng Stoicism, ang tinatawag na dichotomy of control. Hinati ng mga Stoic ang lahat ng bagay sa mundo sa dalawang kategorya, ang mga bagay na kaya nating kontrolin at ang mga bagay na hindi natin kaya, ang panahon, ang ekonomiya, ang opinyon ng ibang tao, at syempre, mismo ang katotohanan ng ating kamatayan. Lahat ng ito ay nasa labas ng ating kontrol. Ang piliting baguhin ng mga ito ay siguradong magdudulot lang ng pagkabigo at pagdurusa. Ngunit mayroong isang bagay na hindi kailanman maaalis sa atin. Ito ang ating pagpili, ang ating pananaw, ang ating reaksyon sa mga pangyayari. Darating ang kamatayan. Iyan ay isang katotohanan. Ngunit kung paano natin ito haharapin, sa takot at luha o sa kapayapaan at dignidad, yan ang ating desisyon. At sa pagpiling iyan, nakasalalay ang ating ganap na kalayaan. At ngayon, narating na natin ang huling punto, ang ngitian siya bilang tugon. Ano ba itong nangiti? Hindi ito ngiti ng tuwa o kasiyahan. Walang naguudyok na maging masaya ka dahil sa pag-iisip ng wakas. Ito ay ngiti ng pag-unawa, ngiti ng pagtanggap, ngiti ng tapang. Ito ay tahimik na dialogo sa bagay na hindi maiiwasan. Ang kamatayan ay nagsasabing, kukunin kita. Ngunit ngingitian mo siya pabalik at sasabihin, alam ko, ngunit hindi iyan makahahadlang upang ipamuhay ko ng marangal ang araw na ito. Hindi mo ako mapaatras sa takot o makalilimutan ang aking tungkulin. Isipin mo ang isang gladiator sa arena. Alam niyang maaari siyang mamatay, ngunit tinitingnan niya ang kanyang kalaban, ang emperador, ang pulutong, at ngumingiti siya. Ang ngiting iyan ay pagpapakita ng kanyang panloob na lakas. Hindi niya kontrolado ang resulta ng laban, ngunit lubos niyang kontrolado ang sarili niya. Ang ngumiti sa kamatayan bilang tugon ay nangangahulugang ipinamuhay mo ang iyong buhay ng may dangal upang sa huli ay wala kang pagsisisihan o ikahihiya
Ang buong ideyang ito ay mas magandang ipinapahayag sa isa sa mga pangunahing gawi ng Stoic, ang memento mori, na kung isasalin sa Latin ay alalahanin ang kamatayan. Hindi ito isang nakalulungkot na kasabihan, kundi isa itong napakalakas na instrumento para mapabuti ang ating buhay. Noong unang panahon, ang mga heneral ng Roma na umuuwi na nagdiriwang ng tagumpay ay may espesyal na aliping nakatayo sa likuran nila na bumubulong sa kanilang tainga. Memento mori. Bakit? Para sa sandali ng kanilang pinakamalaking pagpupuri at kaluwalhatian, hindi nila makalimutan na tao lamang silang mamamatay. Ang prinsipyong ito ay nagtuturo sa atin na huwag ipagpabukas ang buhay. Nagsisilbi rin itong salaan, filter, para sa ating mga nais at mga kilos. Bago ka mag-aksaya ng isang oras sa walang kabuluhang pagtatalo sa internet, tanungin mo ang sarili mo. Kung alam kong ito na ang huling araw ko, ito ba ang gagawin ko? Ang pag-alala sa kamatayan ay hindi isang pagkahumaling sa katapusan, kundi isang kasangkapan para magkaroon tayo ng mas mapanuri at makabuluhang pamumuhay. Pwedeng mukhang kakatwa, pero ang palagiang pag-alaala sa kamatayan ay nagpapasigla at nagpapabigat sa kabuluhan ng ating buhay. Sa kanyang tanyag na talumpati sa mga nagtapos ng Stanford, sinabi ni Steve Jobs, ang pag-alaala na malapit na akong mamatay ang pinakamahalagang gamit na tumutulong sa akin na gumawa ng malalaking desisyon sa buhay. Bakit? Dahil kapag nakaharap na tayo sa katotohanan ng kamatayan, nawawala ang lahat ng maliliit na bagay, ang inaasahan ng iba, ang kayabangan at ang takot na mabigo. Ang natitira lang ay ang mga bagay na talagang mahalaga. Hihinto ka sa pag-aalala sa mga walang kabuluhang bagay. Sa halip, makakahanap ka ng lakas ng loob na tawagan ang iyong mga magulang, simula ng proyektong matagal mo nang pinapangarap o magtapat ng pag-ibig. Ang pagkaalam na limitado ang ating oras ay nagpapabago sa bawat araw. Mula sa simpleng pahina sa kalendaryo, ito ay nagiging isang walang katumbas na regalo. Nagsisimula kang pahalagahan ng totoo ang mga simpleng bagay, ang lasa ng kape sa umaga, ang pakikipag-usap sa isang kaibigan, o ang sikat ng araw sa iyong mukha. Linawin muna natin ang isang sikat na maling paniniwala. Maraming nag-aakala na ang mga stoic ay parang mga robot na walang emosyon at pinipigilan ang lahat ng kanilang damdamin. Lubos itong mali. Ang stoicism ay hindi tungkol sa kawalan ng damdamin, kundi tungkol sa pamamahala at pagkontrol nito. Hindi nila hangad na tanggalin ang kasiyahan, pag-ibig o habag. Ang nais nilang alisin ay ang mga nakakapinsalang at hindi makatwirang emosyon, tulad ng di mapigil, nagalit, inggit, at higit sa lahat, ang takot sa buhay o kamatayan. Ang kanilang ideal ay hindi ang kawalang pakiramdam, kundi ang panloob na kapayapaan o katahimikan, ang tinatawag nilang apathy. Pero tandaan, hindi ito ang modernong kahulugan ng apathy, kundi ang kalayaan mula sa masasamang hilig. Ang ngumiti sa harap ng kamatayan ay hindi pagpigil sa takot. Ito ay ang pagharap dito, pag-unawa sa kawalang katwiran nito, at hindi pagpapahintulot na makontrol nito ang iyong buhay. Ano ba ang alternatibo sa pilosopiyang ito? Paano kung hindi natin ito tanggapin? Ang alternatibo ay ang kasalukuyang pamumuhay ng mas nakararami, ang patuloy at hindi namamalayang takot sa kamatayan. Hindi natin ito pinag-uusapan, hindi natin iniisip, at todo iwas tayo sa paksang ito. Nagpapanggap tayong may walang hangganan, tayong oras sa mundo. At ano ang resulta nito? Pinagpapaliban natin ang mahahalagang gawain. Nagtitiis tayo sa trabahong ayaw natin dahil takot tayo sa pagbabago. Nananatili tayo sa mga relasyong nakakasira.
Nagsasayang tayo ng dekada sa paghahabol sa mga bagay na hindi naman nagdudulot ng tunay na kaligayahan. Ang di namamalayang takot na ito ay nagpapapigil sa atin. Napipilitan tayong mamuhay ng maliit, maingat at puno ng kompromiso. Ang matindi at nakakabigla na ironiya ay ito. Sa takot nating mamatay, ang totoo, natatakot tayong mabuhay. Ang pagtanggi na harapin ang kamatayan ng harapan ay nangangahulugan ng pagtanggi sa pagkakataong mamuhay ng totoo. Sa pananaw ng isang stoic, ang pinakamahalagang layunin sa buhay ay ang maging matuwid o ang pagsasabuhay ng birtud. Ito ay ang mamuhay ng naaayon sa rason at sa ating pinakamahusay na kalikasan. Palaging ipinapaalala ni Marcus Aurelius sa kanyang sarili ang apat na fundamental na birtud: karunungan, katarungan, katapangan at pagtitimpi. Ang pagkilala na tayo ay may katapusan o ang pag-unawa sa ating mortalidad, ang pinakamabisang pampasigla para sa isang marangal na buhay. Bakit ka magiging makatarungan kung pwede ka namang mandaya at kumita? Dahil sandali lamang ang buhay at ang tanging mahalaga ay ang gamitin ito ng may dignidad at dangal. Bakit kailangang maging matapang at sumuong sa peligro? Sapagkat ang buhay na walang katapangan ay hindi maituturing na tunay na buhay. Ang pag-alala sa kamatayan ang nagtutulak sa atin na tanungin ang tamang mga katanungan: anong uri ng tao ang nais kong maging sa maikling panahong ibinigay sa akin? Ano ang iiwan kong pamana, hindi sa anyo ng material na bagay, kundi sa aking halimbawa at impluwensya sa kapwa? Ang mga sagot sa mga tanong na ito ang siyang humuhubog sa isang marangal at matuwid na pamumuhay. Para maunawaan natin ang lalim ng pilosopiyang ito, mahalagang tandaan natin ang personal na sitwasyon ni Marcus Aurelius. Isinulat niya ang kanyang Meditations, hindi sa katahimikan ng isang paaralan ng pilosopiya. Isinulat niya ito habang nasa tolda, sa gitna ng mga kampanyang militar sa hangganan ng imperyo. Halos 2 dekada ng kanyang pamumuno ang inilaan niya sa pakikipaglaban. Naranasan niya ang tinatawag na Antonine Plague, isang pandemya na kumitil sa buhay ng milyon-milyong tao. Inilibing niya ang kanyang asawa at hindi bababa sa 8 sa kanyang 13 anak. Ang kamatayan ay laging nakabantay sa tabi niya. Ang kanyang pilosopiya ay pinanday sa apoy ng tunay na pagdurusa at hirap. Nang isulat niya na dapat tanggapin ng mahinahon ang hindi may iwasan, ang tinutukoy niya ay ang pagkawala ng mga mahal sa buhay. At nang isulat niya ang tungkol sa tungkulin at tapang, siya mismo ang nangunguna sa mga legyon patungo sa labanan. Dahil dito, ang kanyang mga salita ay hindi lang basta magandang teorya. Ito ay isang gabay na nasubukan sa aktual na karanasan upang mapanatili ang pagkatao sa gitna ng pinakamabagsik at di makataong mga kalagayan. Ang mga Stoic ay nagbigay sa atin hindi lamang ng kanilang mga pilosopiya, kundi pati na rin ng mga praktikal na pagsasanay para sa ating isipan. Isa sa mga ito ay tinatawag na pananaw mula sa itaas, the view from above. Si Marcus Aurelius mismo ay madalas itong isinasagawa. Simple lang ang punto. Sa oras ng matinding pag-aalala o stress, isipin mong umaakyat ka ng napakataas sa ibabaw ng daigdig. Makita mo ang iyong lungsod, tapos ang iyong bansa, at pagkatapos ang buong planeta, isang maliit na asul na bolang nakalutang sa walang katapusang itim ng kalawakan. Ngayon, subukan mong hanapin ang iyong sarili at ang iyong problema sa bolang iyon. Parang napakaliit at walang kabuluhan na, hindi ba? Ngayon naman, ilarawan mo ang isang walang katapusang agos ng panahon na lumalawak patungo sa nakaraan at hinaharap. Saan nakalagay ang maikling buhay mo doon? Ang pagsasanay na ito ay hindi para iparamdam sa iyo
na ikaw ay walang halaga. Ito ay para magkaroon ka ng mas malawak na perspektiba. Sa harap ng kawalang hanggan at walang katapusan, ang ating mga takot, kasama na ang takot sa kamatayan, ay nawawalan ng talim at kapangyarihan sa ating buhay. Isa pang napakalakas na stoic na ehersisyo ang tinatawag na negative visualization. Pakinggan mo, parang nakakatakot, pero sa totoo lang, napakakapakipakinabang nitong gawain. Ang ideya rito ay paminsan-minsan mong isipin na nawala na sa iyo ang mga bagay na pinahahalagahan mo ng sobra. Isipin mo lang sandali na wala na sa iyo ang bahay mo, ang trabaho mo, o ang mga mahal mo sa buhay. Pagkatapos, bumalik ka sa realidad at mararamdaman mo ang matinding ginhawa at pasasalamat dahil nariyan pa rin ang lahat ng ito. May dalawang silbi ang pagsasanay na ito. Una, tinuturuan tayo nitong pahalagahan ang mayroon tayo dito at ngayon at hindi lang ito ituring na normal. Pangalawa, inihahanda tayo nito sa mga pagkawala dahil ang mga kawalan sa buhay ay hindi natin matatakasan. Sa pamamagitan ng pag-iisip ng maaga sa pinakamasamang sitwasyon, inaalis natin ang shock factor nito. Kaya kung sakali man itong mangyari, hindi tayo haharap dito ng may panik, kundi may handa at matatag na isip. Ganoon din ang aplikasyon nito patungkol sa sarili nating buhay. Sa paglalarawan sa pagtatapos ng ating buhay, natututo tayong pahalagahan ang bawat sandali nito. Ang konsepto ng ngitiin mo lang ay hindi lang dapat gamitin kapag kamatayan ang pinag-uusapan. Ito ay isang universal na pamamaraan sa pagharap sa lahat ng pagsubok sa buhay na hindi natin hawak. Hindi ka ba makatarungang pinuna ng iyong amo? Ngitiin mo lang at mas pagandahin pa ang iyong trabaho. Pinagtaksilan ka ba ng kaibigan? Ngitiin mo lang at kumuha ng aral tungkol sa kalikasan ng tao. Nabigo ka ba sa isang mahalagang proyekto? Ngitiin mo lang, magsimulang muli, at mas maging matalino. Ang ngiting ito ay hindi tanda ng pagiging pasibo. Ito ay tanda ng panloob na pagkontrol. Hindi mo kayang kontrolin ang mga pangyayari sa labas, ngunit palagi mong kontrolado ang iyong sariling reaksyon. Sa halip na magpadala sa galit, hinanakit, o kawalan ng pag-asa, pinipili mo ang kapayapaan, dangal, at aksyon na makakatulong. Ito ang nagpapabago sa anumang problema, mula sa pagiging hindi malalampasang hadlang, tungo sa isang pagkakataon upang sanayin ang iyong sarili sa kabutihan. Para sa mga Stoic, ang tao ay bahagi ng isang malawak na kabuuan, ang tinatawag nilang cosmos o kalikasan. Higit pa rito, ang kalikasang ito ay punong-puno ng katalinuhan at kaayusan. Ang lahat ng nagaganap sa loob nito ay may tiyak na dahilan at ito ay nagsisilbi sa pangkalahatang kabutihan kahit hindi natin ito lubusang maunawaan. Sa pananaw na ito, ang kamatayan ay hindi isang trahedyang pagtigil, kundi isang likas na proseso ng pagbabagong anyo. Tayo ay binubuo ng mga atomo na katulad din sa mga bituin. Pagkatapos ng kamatayan, babalik lamang ang mga atomong ito sa pangkalahatang siklo upang maging bahagi ng isang bagong bagay, damuman, puno o isa pang nilalang. Mayroong matinding karunungang pang-ekolohiya at kaaliwan na matatagpuan sa ideyang ito. Hindi tayo tuluyang naglalaho na parang bula. Nagpapalit lang tayo ng forma. Ang pagtigil sa takot sa kamatayan ay nangangahulugan ng lubos na pagtitiwala sa prosesong ito ng kalikasan at pag-unawa na tayo ay umuuwi balik sa sinapupunan ng universo na ating pinagmulan, pero ngayon maging prangka at diretso na tayo. Kahit pa ang linyang nginingitian tayong lahat ng kamatayan, ang tanging magagawa natin ay ngumiti pabalik, ay perpektong sumasalamin sa diwa ng filosofiya ni Marcus Aurelius. Hindi mo naman ito makikita ng verbatim sa kanyang
meditations o mga pagmumuni-muni. Ang totoong dahilan kung bakit ito napaka-popular ay dahil sa pelikulang Gladiator, kung saan binitawan ito ng pangunahing tauhan, si Maximus. Ibig bang sabihin nito, niloloko lang natin kayo sa buong pag-uusap? Hindi naman. Ang quote na ito ay ang pinakamagandang buod o ang quintessence ng pananaw ng Stoic tungkol sa kamatayan. Ito ang mismong konklusyon na tiyak na mararating mo kapag binasa at inintindi mo sina Marcus Aurelius, Seneca o Epictetus. Kaya kahit pa gawang pelikula lang ang pinanggalingan, ang karunungan sa linyang ito ay talagang stoic at totoo. At ang katotohanang malakas itong umaling-awngaw sa milyon-milyong tao ay patunay na ang mga sinaunang ideya na ito ay napakaangkop at relevant pa rin maging sa panahon natin ngayon. Kung ang pagtanggap sa mga bagay na hindi natin maiiwasan ay itinuturing na unang hakbang pa lang, ang kasunod at mas mataas na level nito ay tinatawag na amor fati o ang pag-ibig sa iyong kapalaran. Ito ay pinasikat ng pilosopo noong ika-labing-siyam na siglo na si Friedrich Nietzsche. Ngunit ang pinagmulan nito ay matatagpuan sa malalim na prinsipyo ng Stoicism. Ang amor fati ay hindi lang simpleng pag-ayon sa mga nangyayari. Ito ay ang buong pusong pagnanasa na mangyari mismo ang kasalukuyang nangyayari. Nangangahulugan ito ng pagtanggap hindi lamang sa maganda, kundi pati na rin sa masakit, ang hapdi, pagkawala, pagkadismaya, at sa huli, ang kamatayan mismo. Tinitingnan ng lahat ng ito hindi bilang kasamaan, kundi bilang mahalagang bahagi ng maganda at trahedyang larawan ng buhay. Ibig sabihin, ang pagsasabi ng oo sa buong buhay kasama ang lahat ng pagtaas at pagbaba nito. Ang pagngiti sa harap ng kamatayan ay tanda ng simpleng pagtanggap. Ngunit ang mahalin ang katotohanan ng iyong pagiging mortal bilang kondisyon na nagbibigay halaga sa buhay, yan na ang tunay na amor fati. Ito ang pinakamataas na antas ng lakas ng loob at kaluluwa. Pag-isipan ninyo ito. Ang karamihan sa mga kinatatakutan natin araw-araw ay isa lamang nakabalat kayong takot sa kamatayan. Ang takot ba sa pagsasalita sa harap ng publiko? Kinatatakutan natin ang panghuhusga na para sa atin ay parang kamatayang panlipunan. Ang takot matanggal sa trabaho, nangangamba tayong mawala ng posisyon at kabuhayan na itinuturing nating banta sa ating pagpapatuloy na mabuhay. Ang takot mabigo sa relasyon, handa tayong harapin ang lahat maliban sa pag-iisa na sa ilalim ng ating malay ay katumbas ng kawalang laban at tuluyang pagkawala. Ang takot sa kamatayan ang siyang main boss sa larangan ng ating mga kinatatakutan. Ito ang nagpapaanak sa lahat ng maliliit na takot o tinatawag nating minions. Ang Stoic practice o kasanayan ng mga Stoic ay nagpapayo na huwag nating patayin isa-isa ang bawat minion, kundi harapin natin ng direkta ang boss. Kapag hinarap mo ang pinakapangunahin, ang eksistensyal na takot na ito at natuto kang ngitian ito, mawawala ng bisa at kapangyarihan ang lahat ng iba pang maliliit na takot at doon magiging isa kang tunay na matapang na tao. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng magkaroon ng magandang buhay? Para sa mga Stoic, hindi ito sinusukat sa dami ng taong inabot mo sa mundo. Gaya nga ng sabi ni Seneca, isa ring dakilang Stoic. Ang buhay, parang isang dula sa teatro, hindi mahalaga kung gaano ito katagal, kundi kung gaano mo kahusay gumanap. Ang ngitian ang kamatayan ay nangangahulugan na dapat kang mag-focus hindi sa haba ng iyong buhay, kundi sa kalidad ng iyong pagganap. Kailangan mong mamuhay ng sa gayon. Kapag bumaba na ang tabing, hindi ka mapapahiya sa naging papel mo na masasabi mo,
Nagagamit ko ang panahong ibinigay sa akin. Sinubukan kong maging mabuting tao. Nagmahal ako, natuto ako, hindi ko tinaguan ang mga pagsubok. Kapag namuhay ka ng may ganyang pananaw, ang tanong na kailan ako mamamatay ay nawawala ng tindi. Ang mas mahalaga ay ang tanong na paano ako nabubuhay. At yun lang talaga ang may kabuluhan. Ang pamana mo ay hindi ang mga monumento, kundi ang buhay na puno ng kabutihan na nagsisilbing aral at halimbawa sa iba. Hindi lang ang stoic na pananaw ang nag-iisang paraan ng pagharap sa kamatayan. Nakaka-interes na ikumpara ito sa ibang pilosopiya. Halimbawa, ang mga Epicurean, isa pang maimpluwensyang paaralan ng pilosopiya noong unang panahon, ay naghangad ding tanggalin ang takot sa kamatayan, pero iba ang kanilang diskarte. Ang pangunahing argumento nila ay ganito: habang narito tayo, wala ang kamatayan. Kapag nariyan na ang kamatayan, wala na tayo. Kaya bakit tayo matatakot? Ito ay isang lohikal at rasyonal na paraan na ang layunin ay pakalmahin ang isip. Maraming relihiyon naman ang nag-aalok ng pananampalataya sa kabilang buhay, sa langit o sa reinkarnasyon na isa ring napakalaking kaaliwan. Ang landas naman ng Stoic ay hindi isang lohikal na panlilinlang at hindi rin pangako ng walang hanggang buhay. Ito ay ang landas ng buong pusong pagtanggap sa realidad. Ano man ito, hindi sinasabi ng Stoic na hindi nakakatakot ang kamatayan dahil wala na ako. Sa halip, ang sabi niya ay bahagi ng kalikasan ang kamatayan at haharapin ko ito ng may dignidad dahil kaya kong kontrolin ang sarili kong pananaw at reaksyon. Ito ay landas hindi para sa mga naghahanap ng kaaliwan, kundi para sa mga naghahanap ng lakas. Kaya, ibuod na natin ang lahat. Ang huling ngiti na hinihimok ng mga Stoic ay isang masalimuot na pinaghalong mga elemento. Nariyan ang pag-unawa sa mga batas ng kalikasan at kung saan tayo lulugar dito. Nariyan ang pagtanggap, ang paghinto sa walang kabuluhang pakikipaglaban sa mga bagay na hindi na mababago. Nariyan ang tapang, ang kakayahang harapin ang ating mga kinatatakutan nang hindi lumilingon o umiiwas. Nariyan ang focus, ang pagtuon sa kung ano talaga ang mahalaga sa buhay, sa kalidad ng ating mga gawa, at hindi lang sa haba ng ating mga araw. At sa huli, nariyan ang kalayaan, ang pinakadakilang kalayaan ng tao na piliin ang ating reaksyon sa anumang sitwasyon, kahit pa ito ang pinakamabigat na dagok sa buhay. Ang ngiting ito ay hindi para sa kamatayan. Hindi nito mababago ang katotohanan na may hangganan ng buhay. Ang ngiting ito ay para sa atin. Ito ang magpapabago kung paano tayo mamumuhay araw-araw bago dumating ang katapusan. At iyan ang tunay na lihim ni Marcus Aurelius. Nagsimula tayo sa isang kasabihan na sa unang tingin ay mukhang madilim at nakamamatay. Pero umaasa akong natapos natin ito na may pag-unawa na ito pala ang isa sa pinakamalakas at pinaka-inspirasyonal na ideya para sa ating buhay. Ang linyang, ang kamatayan ay nakangiti sa lahat. Ang tanging magagawa ng tao ay ngitian ito pabalik, ay hindi tungkol sa kamatayan. Tungkol ito sa buhay. Ito ay isang panawagan para magising, tigilan ang pagpapaliban ng mga pangarap, huwag nang matakot sa maliliit na bagay, at mamuhay ng may tapang, kahulugan at dignidad. Aba, ito pala ang matinding pagbabago. Ang pangunahing sikreto upang mapagtagumpayan ang takot sa kamatayan ay hindi ang paghahanap ng paraan para mabuhay ng walang hanggan, kundi ang paggamit sa ideya ng kamatayan bilang inspirasyon para sa isang masigla at makabuluhang buhay ngayon na. Ang pagngiti pabalik sa isang bagay na tiyak na darating ay hindi passive na pagtanggap, kundi isang aktibong pagpili, ang pagpili na mamuhay ng walang pagsisisi.
Salamat sa inyo sa paglalaan ng oras para pag-isipan ang malalim na ideyang ito kasama ko. Kung nakatulong o naging kapaki-pakinabang sa inyo ang video na ito, paki-like, mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para hindi kayo mahuli sa bagong porsyon ng karunungan para sa modernong buhay. Ngayon, may tanong ako sa inyo, ano ang isang maliit ngunit matapang na bagay na kaya mong gawin ngayon sa pag-alala na ang oras mo ay limitado? Ibahagi ang inyong sagot sa comment section. Magbigayan tayo ng inspirasyon sa isa't isa.